Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Espaloma at ngayon lahat kang tutunan para sa daily devotion na pinamagatang Vision Builds the Future. So yung scripture po natin ngayon is Nehemiah chapter 1 verses 3, and sinasabi na, "They said to me, those who survived the exile and are back in the province are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down, and its gates have been burned with fire." Sa Tagalog, sumagot sila, "Kawawa naman sila roon. Hinahamak at nilalait ng mga dayuhang nakatira malapit doon. Sinabi nila na wasak pa ang mga pader ng Jerusalem at ang mga pintuan ng lungsod ay hindi pa nagagawa mula nang sunugin iyon." So yung teaching natin po ngayon or yung katuruan is number 1, vision is burnt out of problem. So, meaning to say, ang isang malakas na pananaw or vision ay kadalasan nagmumula sa mga problema. So, kapag nakikita natin ng isang pangailangan or suliranin, dito nabubuo yung pagnanais na bigyan ng solusyon, which is yung problema or yung pagsubok na dumarating sa atin. Kaya vision is burn out of problem. Next, vision sees the solution to the problem. Ang vision ay hindi lamang nakatutok sa problema, kundi nakikita rin sa yung vision sa problema na nakakitaan nilang solusyon, posibleng solusyon, no? So, yung tamang pananaw is naglalayong lumikha ng paraan upang ma-resolve ba yung suliranin. So, vision sees the solution to the problem. And lastly, vision rallies people to a common goal. Meaning to say, ang vision ay may kapangyarihang pagkaisahin ang mga tao para sa isang layunin. Kapag malinaw yung hangarin mo, madali nilang makita kung paano sila makakatulong sa'yo. So, vision rallies people to a common goal. So, bilang application, number 1 is take problem as opportunities. So, lagi ko naman po sinasabi na kapag may problema ka, is huwag mong sabing problema. Huwag mong ising problema talaga. I-take mo yun as an opportunity para dun sa opportunity na yun, dun ka mag-grow palalo. And syempre, at the same time, matututo ka din sa suliranin, sa problems na yun. Kaya, take problem as opportunities. So, yung mga problema, maaaring maging pagkakataon para makaisip ng mga bagong solusyon at matibay na pananaw. For example, kung nahihirapan ako sa pag-aaral, maaaring tignan yon bilang pagkakataon na linangin yung disiplina at mas pahalaga mo pa yung edukasyon. So, take problem as opportunities. Always remember that, no? So, next is find solution from God. So, manalig tayo, no, na maaaring may inspirasyon o gabay mula sa Panginoong Diyos na makakatulong sa pagbuo ng mga solusyon. For example, sa mga panahon ng naguguluhan ka or nakukulangan ka, maaaring manalangin ka kay Lord God at humingi ng karunungan mula sa ating Panginoon upang masumpungan at mabigyan kanya ng tamang daan sa buhay mo. So, let's find solution from God. And lastly is rally people towards the vision. Meaning to say, pagkaisain natin lahat ng mga tao sa isang vision, sa isang goal, para upang mas madali at mas mapabilis yung upang mas mapadali at mas mapabilis yung pagkamit niya ng layunin or goal. So, halimbawa, sa isang community, sa amin, sa feeding program, no, kami kasi nanghihikayat kami ng mga iba pang mga students or volunteer na maaaring tumulong sa amin, hindi lang sa church namin, kundi sa partner rin namin church na, ayun nga, na naki-volunteer din, no, para maparami pa yung pagkain sa mga pagbibigay sa mga bata o sa mga parents, at mapagsilbihan rin yung maraming tao at the same time, maibahagi yung salita na ating Panginoong Jesucristo. So, let's rally people toward the vision. So, ayun naman po yung natutunan sa daily devotion na manatunan kayo, ma-share sa iba, at syempre ma-pray sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.